Okay, good day everybody. So today we're gonna have a little bit of um we're gonna have a little bit of gamay nga ambak na sa to ang lesson today because magtudlo man ta ko sa virtual memory and paging in napatoy TLB may nato, but since we're in our asynchronous session, let's just use this time to learn a little bit about Linux basics and its file structure. So in this way, at least once mo familiarize mo Linux commands, we're gonna be doing a little bit of Linux food nga lihok para atong makita jud ang virtual memory in action. Okay, so we're going to have a little bit of guided activity after guided exploration. So virtual memory good sa inyong operating system. Yan na siya. But for now, let's just focus sa pag-learn gamay sa Linux basics, unsa yung syntax, unsa pag-navigate, pag-create, pag-manage sa Linux file system. So from our very first command down to our kernel level insights. Okay, let me just present this. Okay, so now let's talk about unsay file structure sa Linux. Kung atong tanawon, butanawon na to, ang Linux, it is just a giant tree of folders, no? They so ato na siyang i-kuan, ato na siyang i-explain. Okay, so ako na yung tanong. So ang Linux is nasa folder dire, nasa folder gitawag siya og root. So na siya root. Sorry. And then every file structure, every content is mo branch out na nagikan sa root nga folder. So natay other kinds of folder diha, folder like sa tong drivers, sa to ang GPU, mga na. So everything is just folders. Then those folders can have another folders po na. So more siya og branch gid no sa trees na. But everything nasa root. So imo na siyang mailhan sa iyang slash nga kuan, sa iyang slash nga symbol, either slash or kanang tilde kana siya. So ara gikan tanan nga kuan sa Linux gikan sa root directory. Then na siya symbol nga either slash or kanang tilde. Actually kanang tilde is ako na siya sa imong home, pero yeah, mo na ang pinaka kuan dyan ang kanang slash. Okay. So na siya yung file structure. Right, so almost everything you'll ever do at the command line boils down to 5 actions: move, list, create, read, and delete. Once we can master those verbs, we can properly operate the AMI Linux system. Now we have these two essential navigation commands. Actually, napati usa katong CD. So first we have pwd. This means print working directory. We can use this whenever we feel lost because it prints our current location in the tree. For example, nasaag ka kung asa nakadapit, kung mo type ka og PWD, iyang i-print kung asa nakadapit pod. At least makaibaw ka, okay, so basing need ko mo go back. Maybe naabot ko diri sa labs, but I need to go back sa student, so ikaw na lang bahala on sa ano yung pag-add to. Next is we have ls, or ls nga na ay dash la nga flag. This means show me everything. So ls reveal siya, no, it lists every directory kung sa kung asa kadapit. Then la is a flag that means show me everything. So L reveals permissions, owner, size, and modified date. Okay, siya. So nibumbala ka kaya ito na makita na ron. And then nas po tayo permission strings. So natay rwx r dash x r dash dash minana. So para dili mo ma-confuse, na ako i-prepare dili nga simple kuan para masabtan ra. Okay, so ang rwx, so ang katong rwx, ang r means read, meaning pwede ka kabasa. W means write, so pwede ka ka-write sa katong folder. Yung X means execute. Okay, na spelling ko diha, pero execute means nga naka-scripts nga pwede nimo mapadagan. Yan na siya. Okay, so permissions ni ang naadri yung iyang pasabot ani is permissions.
So if naka-file, nasa siya iyang kaugalingon nga permissions. Para makaibaw ka, para kakin sa itong permissions, yan yun siya. Now, sa ito ang kuha na to, ito siyang let us, siyang turingan o rectangle. So, kaning nga part, kaning pinaka nag-una nga part, kaning D, pwede na siya either D or L. Kaning D stands for directory. That means this is a type of directory. And then, afterwards, ang nag-follow na string niya is going to be the permissions. Siyang i-divide into 3 sections. Okay. Now, the first section, as you can see, RWX niya, na iya kay RW dash, so wala siya X niya. Ang last is R dash dash, that means R ay na niya, wala siya W X. Okay, so ang first part, this is para sa owner mismo sa katong file or directory. So, kung siya nag-create ato niya, that means na siya read, write, execute permissions. So, since siya may owner, pwede siya makabuhat ani tanan sa sud sa iyang directory. Next is ang kaning ikaduhang section RW niya walay X. This is for the members of a group. So kaning members of a group is, let's say na kay group ang mga members ana is pwede niya mo-access sila sa imong directory, pwede ra sila maka-read and write. So pwede sila ka-read og files, pwede sila ka-create og files. Pero as you can see, walay X, that means dash. Di sila pwede ka-execute, di sila pwede ka-create og script. Pwede sila ka-create og script, pero di sila pwede ka-run og scripts. More so, di sila pwede ka-run og applications. May nana say. Yung last is for others. So basically, others lang. Others, like lahi, dili siya member sa group, dili po siya owner. So iyahang permission ra, restricted ra siya, kung pwede ra siya maka-read. Yeah, dash dash din. So na siya. So no po tayo other examples here. So what do you think is going to be the read and write kung ano sa may permissions? So kaning nga part D, kung wala siya D, this means this is probably a file. And then first part, of course, the owner is going to have full access. Well, the members sa group kay read and write lang, and others is read. So naputay another example diri. So sa file is not read write kuan permissions. Yeah, ang other members sa group kay maka-read and execute lang, pero di sila pwede ka-write kay wala may W na kasmot. Now another one is atong others, pwede rin siya maka-read and write but it cannot execute. So inana siya para dili mo maglibog sa ilahang kuan. So 3 subsections for the owner of the file or root, the members, and the others. Yan na lang siya. Sige. After this, okay. So dara na siya 3 triads. I think mag-gets na ninyo. So now let us demonstrate this for a little bit. So na ako JS Linux 3. So go back sa ako sa kuang home, CD, change directory. Ano, so balik na ako. Kunin mo, zoom ba? Ay, nice. Ma-zoom na ako. Okay na. So if yan galing nga, katag na kayo niyong screen, pwede rin mo type o clear. Control L. Pwede rin mo Control L. Okay, pwede rin Control L. Control plus L. Pwede rin na. Clear na inyong kuan diya. Okay, so atong button is PWD. So in kaso na lost na ta sa atong file, na lost na ta ba sa atong current location, mo type ta PWD. Okay, so yung pagawas nata dapit sa root. So nata sa root folder. Okay. And then what if mo ls ko akong tanawon unsay naa sud sa root ko ls ako i-list. Okay, so nakakita ko og 4 files. We have bench.py, hello.c, hello.js, and readme.txt. So we have 4 files in total, and we can also see their extensions. So this is probably a Python program, this is a C program, this is a script, JavaScript, and a .txt file. So na siya ang gamit sa ls. Now, if ang ls butangan na to og flag, like dash pagid ni LA, this means ato siyang tagaan og additional superpower. So ato siyang enter. So as you can see, it gives out more
detailed depende sa imong flag nga gibutang. So itong LS, normal nga LS, more release na siya gupat ka fast. But when we pair it up with its flag, we can see the permissions. Now, we can see that this part, we have these permissions as well. So sa root, tanan nga kuan is na ay read, write, execute permissions. May another nga root is wala. So sa readme, wala. So if natay other users, mo access sila ani nga file, pwede na sila ka-read pero dili sila maka-execute is pwede ka-write. So yun na siya ang gamit sa LS sa LS. So there are also other types of inani. Nagtaya types of inana lang create ka mga commands. Okay, let's go to the next. Okay, so this is how we're going to be traversing sa ato ang Linux file structure. So we have cd nya tilde, this goes sa atong balay. cd teleports sa atong root nya cd dot dot, we can go back, step backward. Okay, ito na yung i-demonstrate. So let's say ito siya pwd again, lock sa root, ito ls. Let's mag-create lang sa akong folder kanuhay, test na folder, ls. So natay test nga folder, so mga tatanga to. So para maka-add ka sa test nga folder, cd test. If dili ka sure, you can just te niya, pwede na kang pindot sa tab para mo auto-complete siya. There we go, and now we are in the test directory. So kasi yung ALS, so of course walay sud ato ang test nga folder. So directory and folder gani pareha na sila, they're the same thing. Now once we go in here, ginanta mo balik sa ato ang root directory, we can just type cd dot dot. Okay, ni atras na ko, so ako siya ibalik ls. So pwd, this means na ako sa ako ang root directory na siya. Gets ra? Sige, so ako siya ibalik o control L para malimpyo tanan balik. There we go. Yan siya. So cd change directory niya kung sa mga folder imong adtuan, kung ganan ka mo go back, you can just cd dot dot. If you want to go back like maybe more steps, so maybe there's a test example lang, create ko another folder, test 2, no? So ato siya ls na test 2. So naatay ko si test na to na po siya test 2 na folder inside. So matudod ang test 2. Okay, ito yung ls walay sud. Now as you can see, we are now inside the test and then the test 2. Now what if ganan na kung mubalik ko sa akong root directory. So yung button is cd dot dot slash dot dot slash. This means we're going to go back 1, 2 directories. Pushing enter, and now as you can see, we are now back in our root directory. This is how you're going to be traversing. And also, we also have this thing called absolute and relative path. So if mo cd ka imong folder kay kani imong folder is narapod sa imong kuan, makita ra siya sa imong current directory, pwede ra ka malargo. More siya og kanang relative path. But what if you are away? What if layo ka ba? Maybe masud lang ko sa test 2 na lang. Yeah, ganan ko mulargo. Kanang mulargo, ganan ka mulargo sa imuhang kuan, sa imuhang root na lang kani siya, ganan ko mulargo diri. Imo na lang isuwat cd largo ka batang dash root. Now, largo siya, diba? Because nagbutang ka gani. This is an absolute path. Now, if ganan ko largo na po diri sa test 2, yung ganan button is yung absolute path na po. So, starting from the root, and then test 2, yun na. Now, we can go directly sa rest sa test 2. Yan na siya natin absolute and relative path. So, again, relative path is katuto siyang makita ra nimo largo ang imuhang kuan, imuhang ganan padulngan, for example any. So pwede ra ka masuwat dira og cd, di na ka magsuwat og slash, dira largo test.
test 2. Pwede ra kayo na masudra ka nga dito. Now, itong absolute is kadto siyang full niya nga file, uh, file file path. Okay. Sige, next. So that is how we can traverse. Next is the creating and destroying. So sa pag-create, we can create folders using mkdir. So that stands for make directory. Then nagkaling P, this means na pwede ka maka-create nested folders. So you can create an entire folder path in one go. Then we could also have this rm, rf, mga saan pag-delete. So R, natin R, sige, ito lang na-explain direct para mas maklaro. Let us clear everything again. So atong button dire is mag-create na folder na po. Pero let's create a folder. Ato ta sa to ang root directory. Itong ls na test. So let's create something. Folder bago na po. Make directory. Name sa imuhang folder. Ayun na nila. Ato lang butangan og P para makakreate og daghan nga folder in one go. Like nested folders ba. So mag-create ko og lab. Yan, maybe test na pod nga folder, sod ni lab, sod pag ni test folder kay test nga gamay, ay ko na lang hello. Yan. Pero folders na sila. So natin i-create nga lab, ang sod ni lab kay test, ni sod ni test kay hello. Yan na siya. So ako siya i-enter, ako siya i-ls. So nanatay bagong folder cd. Makita tag wait, wala lagi si kuan cd root. Okay, wala siya ni gawas. Alin na lang ta. Okay, mag-create na lang ta og relative ls. Now we have the lab. So let's create a lab. So delete ta pwede kay absolute path atong nasuwat. So relative lang ta kay suod man ta sa root. Bale ito ang structure kay root lab na test. Kaya ito ang nasuwat ganiya kay murag nag-create man tang another folder beside ni root. So si root ra dapat sa wala siya kauban. Nya itong gibuhat is nag-create og bag-ong ako. sige mo na siya. So mo itong lab. So let us cd inside the lab ls. So as you can see na type test. Pwede mo cd ni test. cd ta ito siya ni ls. Pwede mo cd ni hello. Wait, sorry, wrong spelling. As you can see, mo ni siya to ang file structures na nakadali pita, and then ang atong buhaton next is matata sa let's delete this hello folder. So first, step back sa ta itong ls. So to delete si hello. So rm, ni r means recursive. That means kung unsay sud ni hello, ma-delete pud siya apil. Sige, example na lang, butangan na to let's use the command touch. Ito tong hello dahil. So cd ni hello, makitag file ng test file. So ito siyang ls. So natin test file. cd ta back, and then we're going to delete the hello folder along with its contents nga test file. So rm r niya hello. Ito yung ls. As you can see, wala na si hello folder as well as iyang test file. Yan siya. So that is how we could be able to create folders, and how to create files, and how to delete folders recursively. Okay, so there are more to this, but let's just keep it simple sa kato na lang. Okay, next is kani. So mag-tour na ta sa ang root nga directory. So we have home and root. So kani is personal files. So atong bin is morning essential commands. So if mo ta sa itong kuan, mobalik ta sa itong root. Okay, if naka-notice mo, we are now in the root directory, and we have a lot of things here. And what I want you to notice is kaning bin. Kaning bin is kabantay mo na ito ang commands na store na sila sa bin,
nga directory. So if atong i-open on sa contents ni bin, directory mo is bin. So mo ni kon bin ls. As you can see, this is everything nga. As you can see na dira tong ls nga kuan atong command. Even nga tong command diri is a file. Everything sa Linux are files. Itong ls na to nga command file ra to siya sa bin directory. Napatay cat para ma-read og mga files. File ra pud sa kuan sa bin. Pwede mo tani ma-delete ang kaning ls. This means if i-delete ning ls, wala na pud tay command nga ls. So natay rm katong remove, natay mv para mo rename, make directory, so everything makita nato sa tong bin. That's how important it is, and that's how open Linux can be. So etc configurations ron ni siya kaning var temp dev protocol, so variable data logs, mga simple files minan ang siya. Sige, so yun na siya. Next is Linux. So okay, so this is the part where kung alam na siya kanang mga operating system files ni sa Linux, so we don't really need to dive deep sa inani because we're gonna focus on dyan sa Linux basics. And next is we have process monitoring. So this time I think dili lang kita ni i-dive deeply, but this is the same way nga mag-open ta og task manager sa Windows. So natay command nga top, makakita ta sa CPU, memory, load. PSOX is snapshot sa tong processes nga nag-run niya. Kaning grep is mo rin siya og mag-read ta o marag natay kwaon nga specific file. So siyang icon cd ta balik sa tuwang kon root na folder. Ito sa ato ang home folder. If naka-notice mo ng tilde, this is the home folder. Sige. So, atong buhaton, ako saan i-clear everything. Okay, so what we need to do is mo type ta og top. So, this shows every process mo siya task manager. So, natay PID, this stands for the process ID, kinsay user, unsay status, CPU usage in percentage, and saying a command. So as you can see, we have this user kita ni no ni atong gibuhat kinag-run tag command nga top, which is exactly what we're doing today. And I mean at this moment, and then we have 1% nga usage. Okay, and then sa atong memory, if naka-notice mo, natay memory nga 10,004 kilobytes used, and then 23,900 free, 4K shared, and 0K buff, 990 cache. So may nato. So nato kadaghan natay mga kuandri mga memory use jud. Nga gini siya. So the same gini sila tanan. I mean not the same, pero every process nga nag-run sa atong system makita na to diri. So ito na siyang ipa-down. Okay, so pwede na so para maka-exit mo ni, pinot lang mo Control C. Na ls na siya. So na siya. And then kaning grep, for example, is at something i-explore ang kuan PSOX. So PSOX. There we go. So we are here. This is this process gini siya. Iyang katanaw ni sa mga processes. So sa tong process, example kani sa root kay nasay kuan kanang kita ni nagamit ta sa bin ang sh nga directory kana. So this is us using the PSOX nga user. Sige na dara dara. So now let's say if naka-notice mo natin DHCP, kaning DHCP is sa network ni siya. So kani siya sa APIPA mo ni siya nga protocol. Sige, so let's write the icon PS aux. Yeah, butang na tong pipe. Yeah, grep. Yeah, let's say itong ganahan pangitawon is ang atong network part. So DHCP. So PS aux. Yeah, pipe grep DHCP, that means ginana to i-display
ang katong processes nga related sa DHCP. So, kung siyang i-enter, now as you can notice, iyang na-filter out. So, iyang na-filter out is katong DHCP, root, everything related sa DHCP. So, that's how powerful grep can be. Niya kaning kill, so kaning kill, muna yung murag magpatay ta o usa ka process. So, natay specific nga term like sig term this. So, naaman tayo murag kung saan na to pagpatay pud ang usa ka process nato gracefully or no mercy nga killing. Kining butangan na to -9. So, kani siya is simple na siya. May nga nata kung natay pangun nga process, may nga nata kill niya unsay number sa PID niya, process ID. Yung murag yung inan nga, please, can you stop? Ina na lang. Pero kaning kill -9, pasabot ani atong patyon largo ang process like atong tukon. No mercy, patay largo. Ina na siya. Yan nakakuyaw. Sige, so kani siya nga part is very kuan siya kanang lawom-lawom na ni siya. So I think kani po lawom-lawom na po di siya, but we are going to explore this puhon. So once maka kuan na ta, na natay sa tunga time. Karon focus on ta sa atong simple nga kuan. So yeah. Then lastly is kanang files di. So sa pag-create og file, again, you can write the command touch. Yeah, file name nimo, let's say test. Ito lang test na ako file. Yeah, ls. Yeah, para maka-read ka sa file, you can use the cat command. So concatenate na siya command. Test, pwede tab test. Test na ako nga file, so ako siyang itanawon, so wala siya sud. Nung saan yung pag-write sa ka file, you can actually use the echo command. Nya, string man yung isud, so may ka test na ako nga file, isud na ako, test na ako nga content, isud na ako sa akong test na file. On after that, butangan mo og kanang greater than sign man siguro na siya, basta mo siya arrow padung siya sa file nga imong sudlan sa imong content. Test na ako ang file, enter niya karon ls na to niya tong i-cut si test na ako na file. Okay, as you can see na siya isud sa test na ako of content, isud na ako sa test na ako file. Now for editing or katong kang ginano na adjud may notepad, pwede mo gamit og nano. So nano test na ako nga file. So mo-open siya og katong GUI nano niya nga interface. So ambot if mo-open man ni diri, okay, mura nag-loading pa siya. Let's just wait a bit kay maybe oy dara very good migawas siya. So GNU nano, as you can see pwede na ko maka-kuan din, pwede na ko maka kinahugtang lagi. Okay, so ani mura na siya og kuan, pwede na ko maka-edit. So enter, edit test na para ma-save nimo kaning file. Natay commands tree, natay murag arrow up niya X, arrow up O, arrow up R. So pasabot ra na is control X, control G, control O, control R. So atong button is control X. Nya i-save nimo ang buffer. Pinat kag Y for yes. Then ang name sa file nimo, pwede ra ka mo enter lang. Itong i-clear tanan na ako siya i-clear ls. So ito ibalik kag open si test na ako ang file. Now as you can see na to ang ipang edit. Now saan mo pag rename mo sa ka file? Now what we can do is we have the mv command. This stands for move. So pwede ka maka-move as well as maka-rename mo sa ka file. So let's say ganun mo i-rename si test na ako ng file to bag-o nga name sa akong file. There we go. Sa atong ls,
na wala na kang test na kung file kundi na rename na siya sa bago nga na akong file. So if ganahan po nimo i-move ang kaninga file ato ni lab, pwede ra pud niyon. So mv bagong name sa akong file, pwede ra i-tab para mo to complete. Imo siyang ibutang sa lab. Lab. Ako ls. So okay, so nawagtang si bago na kong file kinasud siya sa lab ng directory. So don't ay kung kalimot mabutang mo inani ha kay sabot na imong isud sa bago nga directory. So mo ta ni lab ato ls. Okay, wala lagi siya na move. Feel ako na delete siya. Oh, wait. Okay. Okay, it's been a while actually. Yun bakal siya. MV kaninga file to sa lab. Pero wala nang good siya nakita ang file. Okay, so this is a bit I'm sorry though, how okay, so let's just go on now. Actually, sakto man siguro. Wala siya nakakita sa itong lab. Okay, ito'y balik. ls read me the text. Kanilang read me the text. So mv read me the text. Ito'y balin sa lab. ls ni-open ta sa lab. cd lab ls. Okay, nabalin. So pwede rin walay nani. Larguhon na lang di ay. Yeah, so dugay-dugay na sa wala na ka Linux. Okay, so pwede na siya largo. Pwede na walay nani. Pwede na. So balik si readme. So sa readme mv readme.txt ato ibalik sa ato ang root directory. So we can just write that slash root ito ls wagtang na siya kita po mo balik. So ls no sub yung name to root po. That's so weird. Ito to yung open si root daw. Okay, na rename noon siya noon. So I think it's going to be calling it no murag iyang absolute path or relative path. Sige, mv root ato sa ibalik kung readme.txt. So readme.txt na siya. Si readme.txt mv readme.txt akong isod sa test. Sudan ako sa test. Ano ipa-rename man mo? Ano ka man isod nito? Ito itong test. Yes. Okay, so ls na readme.txt. Okay. So kung ako to siyang i-gamiton ang absolute path daw, readme.mv readme.txt add siya ni sa root. Balik to. Yes. Dira, so butangan din mo og kanigit butangan ni mag fold jud nga kuan kani siya slash para may bawaan niya nga ado siya padung nga file path. Sige, so in another day. Okay, let's move on. So next sa atong move is on sa pag-copy og files. So simple na siya. Atong buhaton is cp readme.txt. So ito copies readme.txt and then asa nimo ibutang. So sa itong case ato lang mag-create og copy sa test nga directory.
Ay, wait. Dili pa day siya nimo ibutang directory. Unsa day bag-o nga name. So readme.readme2.txt. As na to, na tayo duha ka copy. Ato i-cut ang usa .txt. Muna yung contents of readme.2. Mga pa ng contents. So, yun siya pag copy yung file. Now, after this is atong i-move atong readme.2.txt ato ibalhin sa test. So, mv readme.txt ito sa test. Sa problema. Not okay. So, moto ta sa test. cd test ls. So, now we have the readme2.txt. So, ano sa i-move si readme.txt sa test 2. Matutang test 2. Okay, dara siya. Ito siya i-cut para make sure sakto na ba. There we go. Now, if ganahan to ibalik na po mv readme.txt. Yeah, let's say root. At this is a test. Ay, sorry, readme2 di ay. ls, so at test cd root niya test ls. So now we have the readme2.txt. And then lastly is to verify again if na ba. And there we go. So nanaon siya pag file handling. Okay, so that is everything sa tuong simple nga Linux commands. So ano siya. So thank you so much everybody, and maghatag na og activity after ani. So para maka-experience with mo sa simple Linux commands, because after ani is magamit na tag Linux para akong i-visualize ang katong virtual memory in action. So specifically ang katong swap files. So ato makita ang atong monitor ang memory nga kanang once mapuno siya ang memory, mobalhin siya sa disk. So muna siya atong buhaton, mag-create kog script nga i-force ang memory nga mapuno para mo gamit siya sa swap file nga naka-store sa disk. So ito nang buhaton next time. Okay, so that is all. Thank you so much everybody, and goodbye.